6 na Japanese warships libre para sa Pilipinas. Yan ang pinag-uusapan ngayon ng Japan at Pilipinas. Pero bakit biglang namimigay ng barko ang Japan? At kaya ba natin i-maintain ito? Bagong update, noong May 31, 2025 sa Singapore, nagkasundo si Defense Secretary Gibo Teodoro at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. Sabi nila, broad consensus to proceed promptly na sa pag-transfer ng Abukuma-class destroyers pagkatapos ma-decommission ng Japan. At kumpirmado na, donasyon ito. Sabi mismo ni Sec. Teodoro, the transfer is a giveaway. Hindi na drawing. Hindi na, pag-uusapan pa lang. Malinaw na, tuloy na. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang buong detalye ng deal. Walang halong fake news at pawang katotohanan lamang galing sa Shangri-La Dialogue mismo. Ano ba ang Abukuma-class? Ito ang destroyer escort ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ginawa sila noong late 1980s hanggang early 1990s. 2,000 tons ang bigat, 120 ang crew. Hindi ito ang pinakabago, pero hindi rin basta-basta. May 76mm naval gun, torpedo tubes para sa anti-submarine, Phalanx gun para sa missile defense, at Harpoon anti-ship missiles. Sa madaling salita, pwede itong lumaban sa submarine, barko, at eroplano. Multi-role talaga. So ano na ang update? Noong May 28, 2025, nag-meeting sa Tokyo si President Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Doon mismo sinabi ni Prime Minister Takaichi, we concurred to accelerate the exchange between defense authorities towards the transfer of Abukuma-class destroyers. Ibig sabihin ay hindi na, pag-iisipan pa lang. Sa halip, bibilisan na raw ang proseso. Pangalawa, may binuo ng formal working group ang Japan at Pilipinas. Trabaho nila plantsahin lahat ng detalye. Hindi lang barko ang pinag-uusapan. Kasama pati aircraft at surveillance systems. Ang tanong, bakit ibibigay ito ng Japan? Una, ipa-phase out na nila ang Abukuma-class. Nagmo-modernize sila ng fleet. At aminado ang Japan, kulang na rin sila sa naval personnel para patakbuhin lahat ng barko nila. Pangalawa, strategic ito. Pag binigay nila sa Pilipinas, nababawasan ang gastos nila. Tapos napapalakas pa nila ang kaalyado nila sa South China Sea. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito. Sa 2025 Military Balance Report, ang China ay mayroong 102 surface combatants, destroyers at frigates, samantala ang Pilipinas ay mayroon lamang 2 na modern frigates. Jose Rizal class. Kaya ito, kung matuloy, mula sa 2 ay magkakaroon tayo ng 8 o higit pa. Malaking bagay ito para sa Philippine Navy. Ayon sa bagong update, hindi lang barko ang laman ng usapan ng summit. Una, Acquisition and Cross-Servicing Agreement o ACSA. Pag napirmahan ito, pwede nang mag-share ng fuel, food, at ammo ang Japan at PH forces. Para na tayong may quasi-alliance. Pangalawa, Agreement on Protection of Classified Military Information. Para safe mag-share ng intel. Pangatlo, nagkasundo rin sila na posibleng mag-transfer ng TC-90 training aircraft at Japanese air surveillance radar. Yung radar, na-deploy na dati sa Pilipinas at maganda raw ang feedback. Ang tanong, kailan darating? Wala pang exact date, nasa working group stage pa lang. Ibig sabihin, pinag-aaralan pa. Ngunit ang malaking tanong, kaya ba natin i-maintain ito? Magkano ang gagastusin sa training, spare parts, at sa fuel? Kasi kahit libre ang barko, milyon-milyon pa rin ang gagastusin para patakbuhin yan yearly. Pero ayon sa Naval News, malaki ang momentum. Test case daw ito para sa Japan. Simula 2014, luwag na sila sa pag-export ng armas. Pag naging successful ito, baka mas dumami pa ang ibigay nila sa region. Simula 2014, binabantayan ng China ang South China Sea. Ang Japan naman, hindi sila direktang nakikialam kasi bawal sa constitution nila. Pero ngayon, sa pagbigay ng barko sa Pilipinas, nakikialam na sila pero indirect. Pinapalakas nila tayo para tayo ang humarap. Para sa China, signal ito. Hindi lang Amerika ang kalaban nila dito. Pati Japan, kakampi na natin. At ang Japan, may pinaka-advanced na navy sa Asia. Kaya itong donasyon, hindi lang tungkol sa barko. Tungkol ito sa balance of power sa rehiyon. Pag lumakas ang Pilipinas, mas mahihirapan ang China na basta-basta na lang ang tina ng teritoryo natin. Sa
Sa kabila ng lahat ng yan, hindi pa tapos ang deal. Pero hindi na rin drawing o haka-haka lang. May working group na, may commitment na sa highest level. Pag natuloy ito ang pinakamalaking boost sa Philippine Navy sa loob ng ilang dekada. Mula sa halos walang anti-ship missile, magkakaroon na tayo ng 6 na barkong may harpoon. Ang tanong mga kaibigan, sa tingin mo, tama bang tanggapin natin ito kahit luma na? O dapat brand new na lang ang bilhin? Comment mo ang opinion mo.